So bago lahat, grabe kayo, hindi na tumatanggap ng 20 pesos na pamasko. Ito naman yung mga update sa mga player na nasa trade rumors. Katulad na lang ni Giannis na nakamonitor sa kanya ang mga team sa gagawin niyang move bago yung deadline. Hindi rin kasi makagawa ng transaction yung iba mga teams dahil nag-iintay sa kanya. Katulad na lang ng Knicks na nakabantay ng todo kay Giannis. Si Karl Anthony Towns ang gustong ipalit ng Knicks kay Giannis kung sakaling magre-request siya ng trade. Wala na rin kasing mapiga si Giannis sa box hindi rin makakuha ng player. Number 2 sa standing ng East ang Knicks, 20-8. Nasa 5 games pa para maging number 1 based sa win-loss record. Si Towns kasi ang nakikitang player ngayon na madaling ipalit kay Giannis na hindi agad babagsak yung box na meron pang drop asset na makukuha. Nasa 3 or 4 na drop picks din yung kapalit. Kasama ng Knicks ang San Antonio at Houston. Kaso parang malabo na ang dalawang teams na to. Kasi sinabi sa mga report yung San Antonio, hindi nila hahabulin si Giannis at ang hinahanap nilang player sa trade yung pasok sa timeline. In short, gusto nilang makakuha ng player na bata at mababa din yung kontrata. Kaya ang pinaka best fit doon si Trey Murphy na kaya din naman kasing gumawa ng San Antonio ng mala Desmond Bane na trade. Parang naiinip na rin kasi itong San Antonio na hindi pa nagre-request ng trade itong si Giannis at nahihinto o natitigil ang kanilang pagpursu na makapag-build ng playoff team. Isa pa, magiging problema lang naman ng San Antonio, Rockets, Nuggets, Lakers na rin kasama, OKC kung si Giannis mapupunta ng West. Malamang ngayon mapunta siya ng East. Si Klay Thompson naman may mga report na gustong ibalik sa Golden State para reunion nila ni Steph pero parang wild rumors lang yun kasi wala namang maibibigay na player ang Golden State na magkaka-interest ang Dallas plus ang pinaka-worst nun, makuhanan pa sila ng draft picks. Pwera lang kung ang gagawin ng Golden State at Dallas pagsamahin si Klay at si Daniel Gafford para kapalit ni Kuminga papuntang Dallas kaso redundant siya dun dahil kaposisyon ni Kuminga si Flagg at si Washington. Ito kasing rumors na to ginawa lang ng media para magkaroon ng traction dahil ang reference kasi ng trade rumors na ibabalik si Klay sa Golden State ay yung interview ni Steph at ni Coach Steve Kerr 1 year ago pa. Si Tyler Hero naman injured pa rin sa Miami. Papalapit na ang decision making ng Miami kung bibitawan siya bago ang deadline. Bagsak sa number 8 ang Miami at ang decision maker si Norman Powell. Nakuha kasi ng Miami itong si Powell na hindi ganun kalaki ang ibinigay nila. Magiging free agent pa si Powell after this season. Hindi natuloy yung contract extension ni Hero noong nakaraang October. Pero pagpata kasi ng mid-January or kaya mid-February, pwede nang mag-sign ng contract extension sa mga player. Ito yung para sa hindi max contract player. Hindi rin kasi mabuhat ni Hero ang team. Andyan na si Powell, baka mawala pa sa kanila kung sakaling intayin pa ng Miami ang off-season at doon pa sila gumawa ng cap space. Pero mawawala rin naman kasi yung kontrata ni Rozier. Kasabay din kasi ni Hero na pwedeng pumirma ng contract extension itong si Norman Powell pagdating ng off-season. Pero pwede kasing mauna si Norman Powell kumpara kay Hero. All-star candidate pa si Powell ngayon at proven na pang starting unit. Yung hindi pagbigay ni Pat Riley ng contract extension kay Hero, mukhang natatauhan siya. Ito napanood ko lang to sa mga podcast ng mga former player. Kaya siguro ayaw ding i-promote ng NBA si Flagg dahil sa social politics, antindi nun sa US. Sa mga teams kasi ngayon, walang white American na star player ng isang team. Ang non-black star player ng mga team ngayon kalimitan, European tulad ni Luka, Markkanen at Jokic. Sa lahat ng mga executive sa NBA ngayon, tanging si Pat Riley ang first hand na nakatanggap ng talo galing sa mga Black American player dahil naglaro siya dati sa Kentucky na lumaban sa isang team na yung lineup nila merong mga Black American na una sa history. Si Kyrie parang iniintay na lang ang return date niya at hindi pa makapagbigay ng timeline ang Dallas. Ang expected kasi early January, ilang araw na lang din yun. Pero hinold ni Jason Kidd ang return date ni Kyrie. Dahil nagkakaroon ulit ng injury ang ibang mga player ng Dallas. Halos katulad lang din last season. May bad reputation din ang training staff ng Dallas na pinupush nila agad ang mga player nila kahit meron pang injury para makapaglaro. Katulad na lang ng kay Anthony Davis last season. At isa pang rason doon dahil pinipressure ni Nico Harrison ang mga player na maglaro agad kahit meron pang injury or kaya hindi pa fully recover. Katulad lang din ng kay Anthony Davis na bago matanggal si Nico Harrison sa Dallas, pinaglalaro niya si AD. Ito namang si Anthony Davis sumakay agad, gusto maglaro, kaya pinigilan ng team owner.
Dahil wala na yung dating GM nila at napalitan na, hindi minamadali ng Dallas na makabalik si Kyrie. Ang pinaka-best timeline talaga kay Kyrie after All-Star or kaya March. Ito kasi yung realistic timeline na mapasok si Kyrie sa 5-on-5 workout at isa pa mas better na hindi muna bumalik si Kyrie para mabuild ang confidence ni Plug. Idadaan pa si Kyrie sa conditioning bago makapaglaro. Isa pa, imo-monitor din ng team yung health status niya. Hindi naman agad siya isasabak ng matindihan.